Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay panalangin bilang matibay na pundasyon ng pamilya. Isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya ang panalangin sa bawat kasapi nito. Sa mga nakalipas na aralin, nabigyang tuon ang papel ng pamilya sa paghubog ng pagpapahalaga, pagkatao at pundasyon ng pagmamahalan. Dahil dito, malaki ang inaasahan sa isang pamilya lalo na ang mga magulang sa pagpapabuti at pagpapatatag ng pamayanan. Kung hindi nagampanan ng pamilya ang mga tungkuling ito, maaring maging suliranin sila sa halip na makatulong sa lipunan. Isang paraan ng pagpapatatag sa pamilya upang magampanan nito ang paghubog ng mga anak na maging mabuting mamamayan at masunurin sa batas ay ang pagpapatatag sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal ng sama-sama. Sa araling ito, matututuhan ang kasagutan sa mga katanungang: ano ang kahulugan ng panalangin? Bakit mahalaga ang pananalangin bilang isang pamilya? Ano-ano ang mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng mga kasapi ng pamilya at kung paano mapagtagumpayan ng mga ito upang mapanatili ang mabuting gawi ng pamilyang Pilipino? Panalangin bilang matibay na pundasyon ng pamilya. Bakit sinasabing ang panalangin ang hiningang nagbibigay buhay sa isang tahanan? Ano ang personal na pakahulugan mo sa panalangin? Genesis 1:26-28. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa." Paano nilikha ang tao? Ano ang relasyon ng tao sa mga isda, ibon, at iba pang mga hayop? Bakit babae ang ibinigay ng Diyos na kapareha ng nilalang na lalaki? Paano na ipaparating ng Diyos sa mga unang taong nilikha niya ang kanyang mensahe? Sa kasalukuyang panahon, ano ang paraan ng komunikasyon ng tao sa Diyos? Ayon sa aklat ni Dr. Myles Munroe,
Tungkol sa binasang talata, ang paglikha sa tao ay resulta ng kagustuhan ng Diyos na magkaroon ng pamilya. Nais niya na ang isang tao ay maging kaibigan niya at makakasama niya bilang isang anak. Ang orihinal na plano ng Diyos ay ang makikibahagi ang tao sa kanyang otoridad at pamamahala, hindi maglingkod sa kanya bilang isang alagad. Ang Diyos, bilang isang hari, ay interesado sa isang ganap at naiibang uri ng relasyon kaysa sa karaniwan nating iniisip kapag nag-uusap tayo ng tungkol sa isang hari. Gusto niya na ang mga anak niya ay hindi lamang pinamumunuan ng hari, kundi gagamitin din ng tao ang otoridad at pamamahala ng hari sa lupa. Ang relasyong ito sa pamamagitan ng Diyos at ng tao ay pinakamahalaga sa Diyos. Ang unang bagay na ibinigay ng Diyos sa tao ay ang kanyang larawan at wangis, dahil yon ang unang bagay na nais ng Diyos na magkaroon ng tao. Ang pangalawang bagay na ginawa ng Diyos ay inilagay ang tao sa kanyang presensya, na siyang kahulugan sa wikang Hebreo ng salitang Eden. Sa makatwid, ang pinakadakilang hangarin ng Diyos sa tao ay ang mag-isip at kumilos na katulad niya at mamuhay sila sa kanyang presensya. Ito ang dahilan bakit nagpupuri at nagdadasal ang tao sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang isang gawain o ritual o isang obligasyon. Ito ay pakikipag-isa at komunikasyon na umaantig sa puso ng Diyos. Ang panalangin ay nagbabago ng buhay, nagbabago ng mga pangyayari, nagbibigay ng kapayapaan at tiyaga sa gitna ng pagsubok, binabago ang takbo ng mga bansa at nagpapatatag ng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang anak na si Kristo. Kapag natutuhan ng bawat pamilya ang mga prinsipyo ng panalangin sa Biblia, maaring magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi lang sa Diyos napapalapit ang loob kapag nagdarasal, kundi pati sa taong pinagdarasal. Pagsusuri ng awit. Pakinggan at unawain ang awit ng Asidor family at sagutan ang mga katanungan. Ano ang panalangin ng ama, ng ina, at mga anak? Ayon sa awit, bakit nananalangin ang pamilya? Ano ang mga mabuting dulot ng panalangin para sa kanilang pamilya? Kamay ng panalangin. Isulat sa mga daliri ng kamay ang mga kasapi ng pamilya at ang mga ipapanalangin mo para sa kanila. Maaring magdagdag ng isa pang kamay kung kinakailangan ayon sa bilang ng mga kasapi ng iyong pamilya. Sa gitna ng kamay, isulat naman ang mga panalangin para sa ibang tao at sa iyong pamayanan.